May mag-inang nakatira sa gitna ng gubat. Si Nanay Lily at ang batang si Rosie. Si Rosie ay isang batang matatakutin. Isang araw, naakit si Rosie sa alitaptap. Kaya niya ito sinundan hanggang sa namalayan niya na nasa gitna na pala siya ng makapal na gubat. Nay? Nag-alala si Lily nang hindi pa umuwi si Rosie. Kaya kahit mapanganib, susuungin niya ang gubat, dala ang lampara para hanapin si Rosie. Samantala, takot na takot si Rosie. Akala niya ay hindi na siya makakauwi sa nanay niya. Pero mabubuhayan siya nang makita niya ang ilaw mula sa lampara. Nay! Nay! Nay, akala ko po hindi na po kayo makakadating. Akala ko po hindi ko na po kayo makikita. Walang hindi gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Ayoko mawala ka sa akin, kaya hindi na kita iiwan. At simula noon, nawala na ang pagiging matatakotin ni Rosie dahil alam niya na nandyan lang ang nanay niya para alagaan at protektahan siya. Because you disobeyed me, dun ka sa dark room. Muki, okay ka lang ba? Hindi mo ba nagustuhan yung kwento ko sa'yo? Nagustuhan ko po, Ate Emma. Bakit parang natahimik ka? May naalala lang po ako. Tsaka, di lang din po ako makapaniwala na may nagbabasa po sa akin ng storybook ngayon. Parehas din po pala tayo ng libro, no? Ang galing. Binili ko din to para sa anak ko. Sayang po, no? Wala na po siya. Pero, alam niyo po, Ate Emma, ngayon ko lang po na-appreciate na maganda po pala yung librong to. Nung kayo na po yung nagbasa para sa akin. Kasi po, dati po kapag binabasa ko to nang mag-isa lang ako, lagi po ako natatakot eh. Na-imagine ko po kasi na ako si Rosie. Na paano po kapag naiwan na lang ako sa forest? Katulad po ngayon na hindi naman na po ako makalakad. Ayoko pong mag-isa, Ate Emma. Hindi ka nag-iisang Muki. Di ba dumating yung nanay ni Rosie at iniligtas siya? Ganun ka din. Merong mga tao sa paligid mo na nagmamalasakit sa'yo at hindi ka iiwan. Takot po kasi ako sa dilim eh. Ayoko po nun. Kapag pakiramdam mo madilim ang paligid mo, tumingin ka lang sa langit. Makakakita ka kahit isang bituin, kumikinang. Iilaw ka na. Salamat po, Ate Emma. Lagi ko po itong ikikip. Lagi ko po itong titignan. Sarap po sa pakiramdam. It's like having a mom na may nakahag po sa akin. Basta, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Kumapit ka lang. Malay mo, isang araw, nakalakad ka na. Paano kung hindi na po talaga ako makalakad? Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Hindi yan mangyayari. Paano, Muki? Mauna na ako, ha? May kailangan pa akong gawin? Sige po, Ate Emma.